Hey, what's up? Welcome back dito sa ating childhood sumbong, Steve. Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, no, nagulat po ang taong bayan dito po sa isang malaking pasabog ni Senator Bato de la Rosa, no, na kung saan ay sa isang interview, mga kababayan, ay binanatan po niya ang Malacanang at meron po siyang matinding pasabog dito at meron po siyang ibinunyag, mga kababayan. Okay, so talaga namang nakakagulat tong balita na to. No, aalamin natin yan at i-comment nyo sa ibaba ang inyong opinion po dyan, no? At syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At kagaya po ng dati, ang ating hinihiling sa ating mga followers, subscribers, 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat po sa inyong suporta. Shoutouts po sa mga laging nandiyan dyan. Shoutouts dun sa mga nagpapa-shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. Alright, so ating pag-usapan at alamin itong isang interview ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, na kung saan sinasabi nga po niya na maraming lugar siyang gustong puntahan para mangampanya, pero yun daw pong mismo mga gusto niyang puntahan ay pinipigilan siya, no, dahil baka pati sila ay madamay daw po. Well, di natin alam kung totoo itong kanyang mga sinabi, mga babayan, pero syempre, no, kanya yung kumbaga, kwento niya yan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, ha. Maraming salamat sa inyo. Alright, so huwag na natin patagalin to. Umpisa na natin. Let's go. Pumangatlo si re-election Senator Ronald Bato de la Rosa sa partial and unofficial counting result ng senatorial race itong eleksyon 2025. Okay, so magpasa ganun pa man, mga kababayan, yung nangyari nga po, no, na halos hindi nga po siya mga pangampanya. Pero nag-number 3 pa rin siya, mga kababayan, no, sa halalan. 'Di ba? Number 3 senator pa rin siya, 'di ba? So talagang marami pa rin, no, na naniniwala, no, at sumusuporta dito kay Senator Bato. Kaugnay niyan, mapanem natin Senador de la Rosa. Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga sa iyo, Igan, at sa ating mga taga-subaybay. Noong 2019 Senator election, kayo ay nasa ika-5 pwesto. Ngayon 2025, ika-3 pwesto. Grabe. Reaction po. Ito, mga kababayan, no, number 1 si Senator Bongo, no, pangalawa si Bam Aquino, De La Rosa, Tulfo, and then Pangilinan po sa number 5. Well, ito, mga kababayan, pag-usapan muna natin to, no. Actually, ako, sabi ko nga na nakaraan, binoto ko itong si Bam Aquino at si Pangilinan para magkaroon tayo ng konting balanse. No, yun yung katwiran ko dyan Magkaroon tayo ng konting balanse kasi mahirap naman. Hindi naman sa inaano ko, pero mas maganda kasi, mga kababayan, na merong mga tao dyan sa Senado na kung saan, no, may mga senador tayo na nandiyan sa Senate, no, na kung papansinin natin, naka-neutral. Diba? Meron naman tayo nakikita dyan, pero mas maganda pa rin na merong mga tao na naka-neutral dyan. Diba? At kung titignan natin, sila talaga, no, yung mga totoong oposisyon. No, itong sila Bam Aquino, sila Pangilinan, yan, sila Hontiveros. 'Di ba? Sila yung mga totoong oposisyon. Ngayon, paano magiging balanse yan? Simple lang. Kasi wala silang pinapanigan talaga mga ano yan sabi nga natin doon, mga kakamping. No, mga kakamping yan. At itong dalawang to, mga kababayan, kasama si Hontiveros, ang magiging mga parang ano natin dyan, neutralizer, no, yung mga yan. Diba? Maganda yon na meron tayong pangbalanse dyan sa Senado. 25, ika-3 pwesto. Reaction po. Actually, medyo kakabahan pa nga sila kung itong mga to, no, pagdating sa sa impeachment ni VP Sara Duterte, medyo kabado 20 pa rin sila dito sa dalawang to, di ba? Dagdag mo pa si Hontiveros. No, medyo alanganin sila dito sa mga to. Depende kung anong tatakbuhin ng isip na itong mga to at mapapag-usapan. Pero iba ang hinala ko rito. No, dahil nga sa nagkainitan, no, itong si Hontiveros, di ba? At saka si dating Pangulong Duterte, malamang, mga kababayan. Pag-usapan natin yan sa ibang, ibang
vlog natin, mga kababayan. Okay, so tara, let's go. Oh, Masaya tayo, Igan. Mapasalamat tayo sa tiwala na pinagkaloob ng ating mga kababayan sa atin. At sinuportahan tayo at tinulungan makabalik sa Senado. bagong mandato po ito. Ano mga programang isusulong nyo sa Senado? Ganon pa rin, Igan. Yung mga programa ko na mga proposal ko, legislative proposals na hindi nakalusot dahil nga medyo may controversial. But then again, I strongly believe na kinakailangan talaga natin yun sa kasalukuyan. So, pagpatuloy ko pa rin yung mga bills na na-file ko noon, i-refile ko ulit ngayon, hoping na makalusot na. Ayun. Kung ikukumpara sa una mong tangka na tumakbo sa kampanya, mas nahirapan ka ba ngayong election 2025, Senador? Mahirap. Mas mahirap ngayon, Igan, dahil nga we are the opposition. Okay. So sila daw yung opposition, mga kababayan. Lahat ng Bosita, pang 20, tsaka si Salvador, pangigipit, inaramdaman natin. Naramdam natin yung pressure na nagagaling sa Malacanang. Like, for example, yung mga local government units ay talagang yung iba, takot na i-host tayo o kaya pumunta doon sa lugar nila. Magsasabi na lang yung sir, huwag na kayo pumunta dito, sir. Kami na bahala. Baka mamaya, mabadsyat pa kami sa Malacanang pag pupunta ka dito. So, yun yung sinasabi natin. Diba? Yun yung ano niya, yung statement niya na kung saan, pinipigilan siya, nung ibang baluarte. Wag na siyang pumunta ron dahil baka pati sila madamay. Diba? Baka masira pa sila o masilipan pa sila ng Malacanang. Okay, so may pinoproteksyonan din sila, mga kababayan, na kanilang, syempre, yung kanilang baluarte. Diba? Oo nga naman, syempre, isipin nila, teka lang, baka pati kami madamay dyan sa init sa inyo. Baka pati Parang ganun yung sinasabi dito ni Senator Bato de la Rosa, no? Naniniwala po ba kayo dyan, mga kababayan? huwag na kayo pumunta, sir. Kami na bahala. So, may mga ganong sitwasyon. Opo. At saka lang, yung mga dating tumutulong sa atin ay medyo umiiwas na dahil nga ayaw rin nilang mabadsyat sa mga nakaupo sa Malacanang. So, Ang tanong, baka madawit na naman dito si PBBM. Tuturo na naman nila si PBBM. Nakakatawa lang sa Facebook, mga babaeng, lahat na makikita mo na nangyayari. No? Ultimo sa mga aso, sa mga manok, no? Kasalanan ni PBBM yan. Ang kukulit lang eh. yun. Yun ang mga challenges na hinarap natin. Kaya nga, I wage guerrilla operations na campaign. No? Wow, guerrilla operation. Ang sinasabi niya dito guerrilla operations, parang biglaan na lang, no? Or yung mga tipong underground na campaign, mga babayan. Kumbaga, sige, papasabay ko na lang sa inyo yan. No, sige, kampanya nyo naman ako. Kayo nang bahala sa akin dyan. Parang ganun. Mga guerrilla operations siya, mga babayan, na tinatawag nila, no? Guerrilla in the sense na very unconventional. Kahit saan ako papasok, kung saan tayo medyo welcome, doon tayo papasok. At saka yung yung movement natin ay talagang bumotorsiklo lang tayo. Kahit po saan pupunta dahil wala na nagpapahiram ng helicopter, wala na nagpapahiram ng eroplano, mumotor lang tayo. Tapos pag tatawid ng kabilang isla ay sakay tayo ng mga barko, mga ferry boat para makarating lang sa nais nating mapuntahan. Opo. Well, ganyan talaga sa halalan, no? Lahat naman siguro, no? May kumakain pa nga ng dahon diyan, eh. Di ba? Ano na 'yon? Actually, ano na 'yan eh, parang ano tawag natin dito? Typical na no na nangyayari kapag campaign period. Marami tayo na, hindi lang si Senator Bato de la Rosa. No, huwag natin ipinpoint sa kanya lang. No, lahat nga ata halos 'yan eh. Or marami po dyan, no, na gumagawa ng ganyan, na kung saan pagdating ng kampanya, no, kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang pa-effect yung mga yan.
Di ba? May kumakain sa mug, di ba? Yung pangkape, doon kakain. May kakain sa takip ng kaldero. Kanya-kanyang ano yan. Kanya-kanyang pa-epic yung mga yan. Merong maglalakad. At kung meron nga naglalakad sa bukiran. Nakatapak. Wala nang bago. Wala nang bago doon. Kung sabihin niya na nagbabarko siya, nagbumotor siya. Wala nang bago dyan, mga kababayan. No? So, ewan ko lang kayo bahala dyan. Noong mga unang labas ng survey, mababa ang ranking ninyo. Pero after ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mukhang bigla kayo umakyat no, sa ranking. Malaking factor ho ba itong nangyaring itong hamon sa kay Pangulong Duterte, Senador? Malaki talaga, Igan, no? And in fact, I've been saying this all the time that our sudden rise in the rankings, no? Yung ating statistical ranking in the surveys, in the latest surveys, and in fact, ito nga sa recent counting, no? Opo. Na nangyayari, ay sabi ko nga, yung sa akin at saka yung kay Senator Bungo, it came with a very heavy price, heavy cost. It came with a very heavy cost. At ang cost na yan ay yung freedom ni Pangulong Duterte. Dahil kahit saan kami pupunta, Igan, sasabihin sa akin ng mga taong bayan, hindi yung mga politiko, yung tao mismo na namimit natin sa kalsada. Opo. Sir, relax na kayo. Kami na bahala sa iyo dito, sir. Opo. Basta yung sama ng loob namin ngayon, ipapalabas namin sa baluta ngayong eleksyon. Kaya tingnan mo, sir, mananalo ka talaga. So, yun na. Yung Okay. sama ng loob na ginawa kay Pangulong Duterte, ito na, nilabas na sa baluta. Okay. Dalawa itong aabangan namin sa iyo. Una, yung pending arrest mo sa International Criminal Court. Handa ka ba doon, Senador? Ngayon may bago kang mandate? Handa tayo, Igan. Matagal na natin pinaghandaan yan, Igan. Okay. Pangalawa, itong impeachment trial, no, magiging Senator Judge ka. Paano mo babalanse yung pagiging kaalyado mo ng mga Duterte at yung mga impormasyong matatanggap nyo bilang Senator Judge, Senador? May utak man din ako, Igan, no? Okay. Pag-isipan ko rin yung mga nare-receive natin ng mga informasyon, ipaprocess natin, then we will come to a decision. Okay, maraming salamat. Personal biases ko, huwag mo na lang tanungin dahil lahat kaming 24 senador, alam ko may mga sarili-sarili kaming personal biases. Tama po. Pero magpakita lang tayo na professional tayo, na kuan tayo, Dapat. apolitical kuno. Yan Okay. ay ipapakita. Maraming salamat. Ganun dapat, di ba? Yun yung sinasabi natin. Maganda to actually yung binitawan dito ni Senator Bato de la Rosa. Pero syempre, hindi mo maiwasan no, na kaalyado sila ng mga Duterte. Di ba? Na mas papabor siya doon sa kaso na yan. No? Dito kay Duterte. Or yung impeachment po. No? Dito kay VP Sara Duterte. Pinag-uusapan natin mga babayan na. Okay, dito magkakaalaman ngayon, no? Nasaan ang inyong pagka-loyal? No, dito natin malalaman 'yan. Loyal ba kayo sa sambayan ng Pilipino o loyal lang kayo no dito sa mga Duterte, kay VP Sara Duterte? Yan yung dapat nating malaman ngayon. Kanino sila loyal? Loyal ba si Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa at etong mga kaalyado ng mga Duterte? Loyal ba sila sa iisang tao lang? Sa iisang pamilya lang? O loyal ba sila sa sambayan ng Pilipino? Yan yung dapat nating malaman. 'Di ba? Kasi yun yung pinili natin eh. Bumoto tayo ng mga senador hindi para maging loyal no sa mga tao na kanilang pinapanigan. Maging loyal sa mga pamilya na yon, mga babayan, maging loyal sa kanila sa mga tao na yon. Bagkos dapat ito mga ibinoto natin na senador ay loyal sa sambayan ng Pilipino at hindi sa kung kanino man. Okay? Yun dapat. No, yun sana, yun naging inyong qualifications no para dito sa mga senador na to na ating iniluklok. Alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs, dito Mobs TV. Peace. Amen.